Sa exponent natin, yung mga bago lang, mga transferee, no? Yung mga bagong pasok lang sa atin, mga bagong follow, transferee tawag natin, no? Nandiyan naman lahat sa ano natin, sa account natin, ano? Um, Tapos nandito sa ating YouTube channel naman, yung mga full tutorial. No, yung mga ina-upload natin is mga putol. Nakikita nyo, mga 30 minutes lang yan. Nandun yung mga full tutorial ng mga past lives natin, no? So, ng mga past live streaming natin. Okay? So, let's start our discussion na regarding exponents. Okay? So, exponents, no? Meron tayong unang-una, tinatawag natin na, ano muna exponents, no? Meron tayong ganito. Okay, a raised to 2. Yung base natin, itong a, tawag natin dyan base. Itong 2, yan yung tinatawag natin na exponent. Nangangahulugan niya na yung a minultiply mo sa kanyang sarili ng 2 beses, no? So parang a times a. Okay, thank you po sa mga nag-follow sa atin, no? Thank you po. And then, okay, malinaw na yan, ha? Ibig sabihin, ilang beses mo siya i-multiply sa sarili niya. Okay? So meron tayong mga rule dito sa exponent. Ito yung product of powers. Product of powers, no? Sabi, a raised to m daw times yung x, multiply din yan. Pwede rin yung tuldok, di ba? A raised to n, ang mangyayari doon, yung base mo, kukopyahin mo, pag pareho silang base, tapos pinag-multiply mo sila, yung base nila mananatili lang. Tapos itong mga exponent nila, magiging add. So para maging a raised to m plus n. So ang gagamitin natin ng, ng numerical values, ganito yan. A raised to 3, magiging a raised to 2 plus 3, magiging a. Ano ba yung 2 plus 3? Magiging 5. Nagigets ba? Pakadali lang, no? Product of powers. Ang sabi daw, product nung powers, no? Okay? Thank you po sa mga nag-follow sa atin, no? Thank you po. Next, quotient of powers, no? Pag sinabi natin quotient of powers, ibig sabihin, dinidivide mo naman daw, no? Kanina, ipinag-multiply natin si a raised to 3, si a raised to 2, tsaka si a raised to 3. Ngayon naman, pag di-divide naman natin. Pag dinivide naman daw natin, ang mangyayari doon is, kunyari, a raised to m, no? Divided by a raised to n, no? Nag-divide ka. So, alam ko sino bias mo sabihin? Sino? Kahit si Joe Pinosco, hindi si Joe ang bias ko. Maganda lang talaga ni Joe doon sa music video, no? Ang bias ko ay si... Siyempre si Ayan. m raised to n. Si Maloy ba? Unang-unang bias ko si Maloy, no? So, ang gagawin mo doon, kapag ka nagdi-divide ka daw, tapos pareho yung base mo, no? Mangyayari doon, ipagma-minus mo, ay lumiko. Ipagma-minus mo yung exponent nila. So, pag meron tayong example na numerical value, kunyari, a raised to 5 divided by a raised to 2, mangyayari niyan, a raised to 5 minus 2, magiging a raised to 3. No, napakadali lang niya, di ba? Parang pagka daw pareho yung base, tas quotient or division, ipagma-minus mong mga exponent nila. Okay? Next. Dito naman sa power of power, no? Sinasabi diyan na kunyari meron ka daw may number ka na merong exponent, what is mas malaki? Yung sa denominator. Balikan natin 'yan. Sabi ni ma'am, kung paano daw kung mas malaki ang denominator, mag-apply tayo dito ng integral. Integers. Halimbawa, a raised to 3 minus a raised to, divided by a raised to 5. Mangyayari dyan, a raised to 3 minus 5. Ano ba yung 3 minus 5? Magiging a raised to negative 2. Paano loads yung power of basketball naman yan eh. Ayan na, mangyayari yan. Gagamitin natin yung mag-integers tayo. Okay? Magiging negative. Okay? Dito naman, pagka power of power, ibig sabihin dito, ito na lang tandaan nyo. Yung number na merong exponent, in-exponent mo pa. So, dalawa. Thank you po sa nag-share po. Thank you po sa mga nagpapala sa atin. So, ang mangyayari dyan, yung may number, ay meron daw number na naka-raise, tas in-erase mo pa ulit, ang mangyayari doon is magiging, mumultiply mo silang dalawa. So, magiging mn na. Okay? Ang example niyan is ganito. 2 raised to 3
tapos in-exponent pa natin ng 4, ang mangyayari dyan, yung 3 tsaka 4, pag multiply mo, magiging 2 raised to 12. Or parang 2 times 4, magiging 2 raised to 12. Paano man lalaban ng walang... wala nga laban. Next. Power of product. Sir, nahihirapan po ako sa polynomial graph function. Anong topic? Mahirap nga yun. Sir, yung polynomial graph ba yung pag ganon? Medyo gets ko siya eh, pero alam ko algebra lang yun eh. Medyo alam ko yan. 2 raised to logarithm. After nito, radical tas logarithm na. Okay, let's answer this one. Dito naman, power of product rule, no? Sabi doon, yung dalawang number mo na in-erase mo sa m, ang mangyayari doon, i-distribute mo yung exponent na yan para magiging a raised to m, b raised to m. So, parang pagka numerical value yan, ay, mali. X tsaka Y. Mangyari naka-raise sa 2. Mangyayari dyan, i-distribute mo. Ano mangyayari kanina? Kung naalala nyo, ito tsaka ito, pinag-multiply natin. So, magiging parang X raised to 2 times 2. Tapos Y, 3 times 2. Magiging X raised to 4 tsaka Y raised to 6. Nakagraduate ka na, Lods, ng kindergarten? Yes. Engineering. Pa nga eh. Graduate ako engineering. Okay? Okay? Ito naman, pag quotient naman, ganun din. I-distribute mo din siya. No? Parang A over B. Magiging A raised to M over B raised to M. Ayan, chess na lang kayo, no? Chess vlog naman kayo, no? Okay, so ito, i-distribute mo dito, i-redistribute mo naman siya. Okay? So, parang ganun lang din. Oy, Ilog, Ma'am G, good evening. No? Kakasimula lang natin na exponent tayo. So, parang ganun din kanina sa ano yung isa? Power of product. Ngayon naman, quotient of product, quotient of powers, i-distribute mo lang. So, ang example niyan is, halimbawa, 2 raised to 3 tsaka 3 raised to 4. Tapos ang gagawin mo dyan, naka-raise ko niya sa 3. Ito, bibigyan mo siya ng raise na 3, bibigyan mo rin ito ng raise na 3. So mangyayari dyan, 2 raised to 3 times 3, tapos magiging 3 raised to 4 times 3. Mangyayari dyan is 2 raised to 9 over 3 raised to 12. Good evening, Sir Fee. Di ba na yan, Lods? Sabi nito. Na, pag mga ganyan, okay lang yan, no? Magka-comment kayo dyan. Okay lang yan. Good evening, Sir Johnny, no? Good evening. Okay, malapit na tayo sa quiz, no? Sabi dito, zero exponent naman, napag-aralan na natin ng nakaraan. Paano naman po yung sa future value? Ay, wala pa tayo niyan. Civil po ba kayo? Civil engineering, no? Good evening, Ma'am Ava. No, thank you po. So, ganito naman, pag ni-raise na natin, a raised to 0 magiging equal to 1. Now, any number, no, any non-zero base raised to power of 0 equals to 1. Pero, hindi pwede, no, algebra lang tayo. Pwede ba i-simplify yung raise? What is that? Pwede naman, kung pareho sila ng base, no? Wala tayong P6 pa eh, algebra pa lang tayo, no? Okay, welcome pala, no, sa mga bagong transfer sa ating Certocos classroom, no? 2D projectile motion. Wala pa tayo no? Yes, ina-upload natin to, no? Sa grade 7, kaso madali po ba yung college and advanced algebra? Actually, college algebra tayo. College algebra ginagamit yung reference, ano? Kasama to dito, no? And then sabi doon, kunyari,
A is not equal to 0. Sabi nga natin, pag A raised to 0, hindi siya equal to 1, no? Yan ay tinatawag natin na indeterminate, no? Indeterminate. Okay, dito, any number daw, non-zero. So, pag sinabi natin kunyari, 7 raised to 0, automatic 1 agad. Paano po yung derive yung rule? Kasi na, bukas sir, maglaro ako ng si Ade. Absolute mo na. Sige lang. Okay. Yung absolute value. Undefined yan, loads. Indeterminate, magkaibang undefined. Okay? Tingnan natin. Ano bang pangalan nitong chess vlog? Tingnan natin. Ano ba ang mga ano niya? Okay? Sir, pwede pa turo sa calculator. Calculus. Sa limits po, di ba, si n set is defined and naman po is 0. Yes. Pero pag 0 over 0 is indeterminate. 0 raised to 0 is indeterminate. Okay? Calculus. Wala pa tayong calculus. Algebra lang tayo, ano? Algebra pa lang. October. Dito sa ating classroom is October. Yes, algebra. Okay? Ano po unang lesson sa advanced algebra? Ang unang lesson sa college algebra is hindi ko gets. Mag-discuss si ma'am. 7 degrees yan, loads. Ano pinagsasabi mo? Tingnan natin kung makakapag-chat pa siya. 7 degrees yan. O, ayan. Tingnan natin kung makakapag 7 degrees ka pa dyan. Mathematics in modern world. Ngayon yata yan, no? Bagong topic yata yan, no? Numerical analysis. Hindi ko alam, numerical analysis. Mahirap yan sa calcio kasi walang A at B. Asa na? Wala na. Asa na? Asa na si nag-chess? Wala na. Hindi makapag-chat. No? Dito sa dito sa classroom natin, wala naman sa akin kung engineer kayo, BS Math, BS Ed Math, o kung ano mang math related kayo, no? Naka-graduate kayo, wala ako. Graduate din ako civil engineering, no? Tsaka may lisensya ako ng teaching, no? Yung fundamentals ng engineering mathematics ang una sa college if you'll be taking engineering po. No? So, tama yan, fundamentals in engineering mathematics. Pagka modern, ngayon kasi parang wala na kasi ako, hindi na ako nag-aaral ng college, no? Engineer Richard James, no? Thank you po sa mag-follow sa atin. Sa ready next na. Oo naman. Wala pa akong libro. Nagtuturo tayo sa review center, Let ang tinuturuan natin, no? Calculus agad kami sa first year. May calculus ang first year? Second year kami. Thank you pa, mama. Okay, let's okay? Anong RC? Review Center? CBRC. Sa mga nagtatanong, search na lang yan, CBRC. Hanapin nyo yung pinakamalapit na CBRC. No? Diyan ako nagtuturo ngayon. Okay? Madaming in-offer yan. May in-offer silang civil service. May in-offer silang let yung pinaka dyan, nursing, cream, no? Tapos yung sa Napolcom, libre. No? Hanapin nyo lang yan. Ayun, may calculus kaya first year, hirap yan, Second year kami niyan, pag engineering. Dati siguro, no? Yung sa curriculum namin. Marami, search nyo lang yung meron yan sa lahat ng 200 branches yan sa buong Pilipinas, no? Tama. Hirap niyan. Okay, let's tuloy na natin. Pag negative exponent naman, halimbawa daw, a raised to m, ang mangyayari dyan is parang i-reciprocal mo daw. Okay? So, magiging 1 over am. Okay? So, halimbawa, 7 raised to negative 2 daw, ang mangyayari dyan, i-reciprocal mo siya. Di ba lahat naman merong over 1? Mangyayari dyan, 1 over 7 raised to 2. Magiging 1 over ganyan. Oy, Sir Chan, good evening. Kakasimula lang. Nandito si Ma'am M kanina. Nandyan pa ba? Kakasimula lang natin, no? Ito na, magkuquiz na nga Let's have our quiz now.
Hindi kasi kagabi, gabing-gabi na. Paano po pag mixed fraction? Meron na, tapos na tayo ng mixed fraction. Meron dyan, hanapin nyo lang dito sa account natin. Puntahan nyo lang yung ano natin, no? Account. Meron tayo dyan, ha? Let's answer this one. Let's start our quiz, no? May quiz tayo palagi, no? Gabi-gabi. Follow nyo lang yung ating page. 2 raised to 3, tapos in-erase mo pa daw sa 4. Anong value? Basical. 2 raised to 12. Thank you po sa mga suffering. 2 raised to 12. 2 raised to 12. Ay, nandito si ano. Ito yung dot na tatlo. Nami. Good evening po. Nandito yung lagi. Natitawag natin ng mga regular students natin. Ano? Regular students. Pag lagi nandito, ano? Pag yung medyo nandito lang minsan, no? Irregular. Tapos meron tayong transferee. Transfer yung mga bago, no? And then yung nagka-cut ng class, cutting class, yun naman yung mga nagba-bounce after. Okay? 2 raised to 12. Ano ba rin 2 raised to 12? Okay? So, anong letter yon? Letter C, 2 raised to 12. Asahan nyo ako, sir, bago. Good evening, no, sa mga bago sa atin. Mga bagong transferee. Saling ko sa... Uy, nandito ka, Sir Gideon. Good evening. Nandito ka, anong nakaraan? Kagabi ba yun? No, thank you po sa mga nagpo-follow sa atin. Let's answer this one. Kung natatandaan natin yung rule, no? Thank you, nakikita ko mga C, sabi ring C, B, C, C. Okay, ang ginagawa natin dyan, yung number daw, naka-raise na sa 3, ini-raise mo pa. Ang gagawin natin dyan, ito, i-multiply natin. So, magiging 2 raised to 3 times 4, magiging 2 raised to 12. Ano ba yung 2 raised to 12? Sa STEM may basic calculus at pre-cal, sa college may differential integral. Oh, ganun. Dati sa atin parang walang pre-cal, ano? So, itong 2 raised to 12, ganito na lang gawin natin. 2 raised to 2, parang 2, 4, 8, ano ba yan? 16, 32. Tapos 64, no? 1, 2, 3, 4. Itong 2 raised to 12, kapareho yan ng 2 raised to 6 times 2 raised to 6, no? So, yung 2 raised to 6 is 64 times 64 na lang natin. No, ang gagamitin natin yung ginagawa natin dito, no? Kasi dito, hindi tayo gumagamit ng calculus, no? Minsan lang, pagka nagmamadali tayo, no? So, dito, 64 times 64 magiging 4, 2, 4, 26, 24, 38, magiging 4, 0, 1, 1, 1. Mali ba ako? Ba't ganun? Ba't yan yung sagot ko? Ulit nga. 4, 2... mali pala. 16 lang pala. Ulit. Sorry. Ang bilis kasi, nagmamadali eh. 4 raised to 4 times 4 pala, 16 lang pala. 25. Tapos, 6 times 4, 2, 38 ba? 6901. Yun. 490 pala. Sorry. 16 lang po. Okay? Ano po kaiba ng exponent at power? Pareho lang. Plus with the power of... Yan. Tama yan, Sir Chan. Very good. Okay? Tama ba? Pwede po paturo ng benefits of wage. Benefits of... Hindi kayo alam. Wala tayo niyan. Letter C tayo, ano? Okay? Next. What is 5 raised to 2 times 5 raised to 3? Oh, Engineer Latas, good evening. Good evening, G. Letter B. Sir Chan B. 5 raised to 5. Okay, madali pa lang to, no? Meron ako dito hinanda mahirap mamaya. Ha, antayin nyo lang, no? Sir Gideon, letter C. Romel Castales, letter B. DMJRC, FYB. Thank you po sa mga nagpo-follow sa atin. Okay? Sa mga nakaabot ng discussion at saka yung alam to, madali lang to, no? Jovelyn, letter B. Okay? Thank you po sa mga nagpo-follow sa atin na follow nyo lang to, na every night naman tayo. Easy lang yan. O, tama. Easy lang. Okay? Let's answer this one. Okay, sabi natin, pag nag-multiply mo daw, same base,
Tama ba yung base natin dyan is 5? Ito naman nating exponent. Okay? So, ang mangyayari dyan, ipag-add mo lang sila, magiging 5 raised to 2 plus 3, magiging 5 raised to 5. Very good, no? Nakita ko yung mga sagot, letter B. Okay? Letter B tayo. May mga ganyan sa board, Jen. May mga ganyan. Yes, meron ganito, no? Mga simpleng rule lang pag Gen Ed, ano? Kung ano nyo, yung math ng engineering at saka math ng Gen Ed, mas mahirap ang math ng engineering kasi usually pinapagamit naman ng calcu, no? Ang Gen Ed kasi is wala, no? More on, ano tayo doon? More on solution, papel, tsaka ballpen, ano? And majorship lang pinapagamit tayo ng calcu, no? Okay? Next. 8 raised to 5. Madadali lang yung mga unang part nito, no? Kasi parang rule pa lang naman to. Yung mamaya medyo mahirap-hirap. Ano daw sagot? A? Pwedeng kumuha ng ano nga na, ballpen, ha? Letter A, Romel Tistan, letter A. Ma'am G, letter A. Ma'am Jovelyn, A. A, 512, A ka muna. A! Oo nga, no? Ginagawa din by A. Okay, let's answer this one, no? Madali na pa mag-engineer, bahala ko sana mag-mechanical next year. Sa experience ko, kahit anong engineering, mahirap eh. Okay? So, magiging ito, ang gagawin natin, dahil nga division yan, same base, no? Magiging 8 raised to 5 minus 2, magiging 8 raised to 3. Ngayon, 8 times 8, 64 yan. Times mo pa ulit ng 8 kasi 1, 2, 3. No? So, yan. 2, 3, 48, 5, 1, 2. Very good, no? Letter A lahat ng sagot. Paano sir pag hindi same base? Di po ako nakaabot eh. But, okay. Sige, gawin natin hindi same base. Okay, huwag niyo pansinin yung example, ha. Halimbawa, 8 raised to 3, tapos over 2 raised to 2. Sige nga, sagutan nyo nga to. Yung choices lang iiba kasi. Renses, ano sabi ni Renses? TIP, tama. Alam pa ni Sir, Sir Chan, ha? TIP ko bawa ko dati. Tsaka lumipat akong CCP. Hindi tayo yun. Not Christian. Hindi tayo yan, ha? Ibang ano kayo, sa ibang live yun, yung nagko-compete ng dosage ng gamot, ha? Ayun, mechanical engineering pala, sir. Oo nga pala. User 6526. Paano po naging 128? Sabi ni Sir. Okay, ganito gagawin natin dyan, Sir Chan, no? Halimbawa, ito yung pinapasagutan sa atin, ano? Ang gagawin natin dito is, kailangan, itong mas malaki, gagawin natin, magsi-same base sila, no? Paano natin gagawing same base to? First, kailangan alam natin yung relationship ni 2 tsaka ni 8. So, kung alam natin yung relationship ni 2 and 8, si 2, pag ni-raise mo sa 3, makakakuha ka ng 8. I-convert mo siya. Same, Ay, good evening, Sir Garo, Okay, thank you po. Sino to? Kala ko si ma'am. Okay, ngayon, ang gagawin mo, papalitan mo siya, 2 raised to 3, alam mo na yung relationship niya. Tapos, ang gagawin natin is 2 raised to 3, ini-raise mo daw ulit sa 3, di ba? And then, 2 raised to 2. Ngayon, ang gagawin natin, ibibigay na natin sa kanya yan. So, paano ginagawa natin dyan? 2 raised to 3 times 3 over 2 raised to 2. Magiging, multiply kasi gagawin natin dyan. So, 2 raised to 9 over 2 raised to 2. Magiging 2 raised to 7. Okay, pag pinag-minus na, ha,
9 minus 2 lang yan, so magiging 2 raised to 7. Parang ganito. Ay, gets ba? Okay? So, pag hindi same base, no? Next. Madami tayo ngayon, hanggang 25 items tayo, no? 3 raised to 2 times 3 raised to 3. Tapos in-erase mo pa ulit. Galing, nice content. Thank you po, SN. Thanks po sir about sa multiplication kanina pero hindi same base. Sige, meron ulit tayo niyan. Pag hindi naman same base, ha. Letter D, engineer. Napadaan po live niya review ko na to for DE sa pag-simplify ng mga answers. Meron ganun, no? Ang DE kasi is parang ano yun, no? Parang nakalimutan na sige. Tawag dito sa DE kasi sa naalala ko lang more on simplification ng DE, no? Sa DE kasi ayun yung pinaka-master ko sa tatlo. Integral, differential, doon ako pinaka medyo pag nandito talaga si engineer Lat, kasi nandito rin si hindi ko alam pero totoo naman ako lagi kayo magkasabay. Ano po yung nalabas sa mathematics pag board exam? Sa anong board exam? Engineering? Pansinin mo. Oo nga, engineer Latchas. Nagugulat nga ako eh. Anong mathematics naman? Engineering? Lahat ng engineering. Unahin natin sa algebra, trigo, geometry, solid mensuration, linear algebra, advanced algebra, trigo, sabi ko na ba yan? Stat ang mahirap eh, stat. Tapos, yun na, integral, differential, analytic geometry. Thank you po Sir Gal, no? Sa let's answer this one, no? Pagka same base, ginagawa natin is ina-add natin to sa maging 3, 2 plus 3, magtapos i-erase pa natin ng 2. Mangyayari yan, add mo na natin yung loob, magiging 3 raised to 5. Tapos 2, mangyayari yan is 3. Ito, i-multiply natin yan, di ba? Para magiging 5 times 2, magiging 3 raised to 10. Okay? Ito na yung sagot natin. Ngayon, hindi pa, kanina nandito ka na, sir. Kakasimula pag sa Let's Sir, parang math na may konting prop ed. Oo, yun yung tinuturo namin sa, na yung math, yung majorship math majorship. Wala pa tayong logarithm. Pagkatapos siguro ng ng NASEA, pagkatapos pa ng radical tsaka tayo magana. Ang math majorship ng LET is yun yung prof ed na may halo na prof ed na may halong math. Okay, paano naman testingin natin? Okay, balik tayo dito sa natin. Halimbawa, hindi naman sila same base. Ganito gagawin natin pag hindi sila same base, ha. Ito, tinan nyo. Halimbawa, 4 raised to 3 times 2 raised to 5. Tapos, i-raise natin ng 2. Anong pinakamahirap na lesson? Ay, hindi ako nakapag, Hindi ba, ano daw? Ay, echo. Ano sagot dun? Di ba dapat logarithm kasi related siya? Oo nga, no? Depende sa strand. Tama yun, ma'am namin. Ano sagot dito? 2 raised to 22. Hindi ko naabutan yung Hindi ko naabutan yung K-12, no? Matanda na si sir eh. Medyo may edad-edad na kaya hindi ka na naabutan. Old curriculum ako eh. Tapos hindi ako nagtuturo ng grade ng senior high kaya hindi ko alam yung math, ano ba yun? Math in a modern world ba yun? No, yung kaibigan ko nagtuturo niyan sila eh. Pero hindi ako umabot. Ang tinuturuan ko is college na eh, yung mga maglilit. Yun yung aking ngayon. Okay, let's answer this one. Gagawin natin, isi-same base ulit natin sila, no? Ito, alam natin yung relationship ni 2 tsaka ni 4. Si 2 ay 2 raised to 2, magiging 4 na siya, diba? So, ito, palitan natin.
ng 2 raised to 2. Okay? Tapos ito naman 2 raised to 5. Mangyayari dyan, ito, i-multiply natin to, di ba? Magiging 2 raised to 6 times 2 raised to 5. Magiging 2 raised to 11. Kasi pag-add natin, di ba? 6 plus 5. 2 raised to 11. Tapos, i-multiply man natin. So, magiging 2 raised to 22. Very good, no? Nakita ko yan. Well, madali lang math grade 11. Ay, madali lang. Tapos sabi ni Sir Garo. Thank you, tama yung mga sagot natin, ano? Sige, mamaya may mahirap tayo dito. Inayos ko kanina. Ala, parang kapareho pa ng binigay ko ngayon. Tama ba? Parang kapareho pa ng binigay ko. Pareho ba? Pareho ata. Hindi tinuro ng prof ko to sa amin. Bila ko sa Pelot TBL. Parang pareho yata yung binigay ko. Ba't ganun? Nagulat lang ako dun, ha. Tama ba? Pareho lang? 4 raised to 3. Nagkabaliktad lang, no? Good luck, good luck. Pareho lang, wag na. Letter N, letter C. Tama. Pareho lang. 2 raised to 5. Tapos, 4 raised to 3. Tapos, naka-raise sa 2. Magiging 2 raised to 5. Tapos, 2 raised to 6, di ba? Pareho nga, ang galing, 2 raised to 11. Tapos, 2 raised to 2. Magiging 2 raised to 22. Bonus. Ito. Ayun, merong negative. May negative. Maganda to. 7 raised to 3 times 7 raised to negative 1. Tapos lahat naka-raise ng 2. Sige nga. High school days, section 1 ako. Ako lang, section 1. Laging section 1. Ako lang kulelet. Bakit naman, Sir Chan? Sa high school naman, wala naman yan, di ba? Sa college talaga labanan yan, eh. See? Negative 1 to, ha? Tama yun, mag-self-study, no? Bukod sa tinuturo ng teacher, ito technique, no, natutunan ko dati. Di ba, nakwento ko na ba sa inyo na panlaban nga ako ng high school, ano? Junior high pa lang dati, walang senior high. Meron na tayo niyan. Kabuyuki, meron na tayo niyan. Ratio and proportion. Tapos na yan dito. Hanapin nyo na lang doon, ha? Okay, thank you po sa mga nagpa-follow sa atin. Oo, ganun talaga. Nung nasa TIP ako, nung pumasok ako nun, panlaban talaga kami. Naku, nakwento ko na sa inyo nung junior high kami, no? Yung high school. Regional lumabot kami nun. Sa team. Sa MTAP lang, ha? Tapos, pinanglaban kami dati nung college na. TIP-QC, no? Ewan ko kung may mga taga TIP-QC dito, baka nanonood yung mga professor ko. Sa Math and Physics ng TIP, Math and Physics kasi yung TIP, no? Hindi lang siya Math. Math and Physics Depart. Panlaban kami noon. Tapos lumalaban kami ng MTAP College. Pero, mahirap talagang college, lalo engineering. 7 raised to 3 times 7 raised to negative 1. Ilaya. Okay, let's answer this one. Medyo wala akong nakikita nagsasagot, eh. Okay? So, di ba ang ginagawa natin dyan? Ito 7 raised to 3 times 7 raised to negative 1 raised to 2. Ang ginagawa natin dyan, di ba ito, ina-add natin yung exponent niyan. Magiging 7, 3 plus negative 1. Okay? Tapos naka-raise pa siya ng 2. Ano ba? Ang tanong ko sa inyo, 3 plus negative 1. Sige nga, nag-integer na tayo, eh. Kaya hindi ko na i-discuss, eh. Sige nga, 3 plus negative 1. 2. Very good. Kasi, pag different sign, ang ginagawa natin, pinagmaminus natin sila, si 3 mas malaking numerical value kaysa kay 1, kanya yung kokopyahin natin na exponent. So, magiging 7 raised to 2, tapos i-raise to mo pa, magiging 7 raised to 4. Very good. Letter C. Okay? Okay, very good, very good. Nakita ko lahat, oh. Nakikinig. Oo, mahirap din sa PUP. No, marami akong kaibigan dyan, ikasabay ko dati. Okay? Ito, x raised to 5 times x raised to negative 3. Tapos, pareho lang. Pareho lang. Tama ba, B? Okay.
O, sagutan na natin to, madali lang to eh. So, pag ma-minus ulit natin, 5, pagpa-plus pala, negative 3, tapos erase pa natin ng negative, ng 2. So, 5 plus negative 3, mangyayari dyan is, magiging 2. X raised to 2, ito na yun, napunta dito. Tapos, i-erase pa natin ng 2, magiging x raised to 4. Umulit lang pala yung tanong halos, ano? Okay? Next. Ito, medyo iba. Medyo iba lang, ano? 2 raised to 5 times 2 raised to negative 1. Gusto ko yung may mga x na meron yan mamaya. Ano ba number yun? Yung meron mga x. Ito, sigurado maaalala nyo yun kapag ka meron ng mga x. Oo, tama. Bane. Ganyan. Ganito lang siya. Basic lang baga. Okay? Sagutan na rin natin ito kasi madali lang siya, no? So, 2 raised to 5 plus negative 1, i-erase mo ulit ng 4. So, ito, pag pinag-add mo yan, 5 plus negative 1, magiging 4. Very good, ano? 2 raised to 4, tapos, meron pa kasi tayong naiwan na 4 dito. Ginagawa natin yan, pinag-multiply lang natin. So, 2 raised to 4 times 4, magiging 2 raised to 16. Yan ay letter. Oy, Sir Nard, good evening. Number 8 na. Nagbiba ka ng pangalan, Sir Sirang Susi, no? From the top po. Wala. Letter E tayo, letter E. Hanggang 25 naman to, madami tayo ngayon, no? Letter E tayo. Okay, sabi natin dito sa channel natin, no? Ano lang tayo dito, basta alam natin yung process, no? Hindi natin, later, wala ba tayo? Uy, meron na. Wala ba kagbanong kagabi? Meron tayo kagabi. Bonus. Okay, next. Ito maganda to. Sige nga. 4 raised to negative 1 times 4 raised to 3 divided by 4 raised to 2. Ano sagot? Wala tayong award. 1? 1 sagot? Anong lettering 1? Perfect attendance. Perfect attendance lang. Di pa tayo nakapagpagawa ng ganun eh. Ano sagot? Wala bang sagot? Meron na. Meron yan. Anong lettering sagot? Meron. May sagot yan. Maniwala kayo sa akin. Ayun, meron na. May nakakita na. Nakalimutan ko rule nito. Sabi ni, sino yan? Anong sagot? Meron ako nakita nakasagot eh. Ayun, no? Sige, sagutan natin, ha? Let's answer this one. So, dito muna tayo sa taas, no? Pag sinabi natin dyan, 4 raised to negative 1 times 4 raised to negative 3, mangyayari niyan is 1 plus 3. Ano yan? Negative 1 plus 3, pag ma-minus natin sila kasi different sign, magiging 2 na lang, di ba? And then, positive yung, mas mataas yung 3 sa 1, so magiging positive 2 yung sagot natin. So, parang 4 raised to 2 over 4 raised to 2, magiging 4 raised to 0, which is equal to 1. Tama ba? Ngayon, titingnan nyo yung choices. Ito kasi equal to 4. Ito equal to 1. Equal to 16. Equal to ilan yan? 64? Ano sagot? Letter B, hindi ba? Hindi ba letter B sagot? Ano ba yung 2 raised to 2? 2 raised to 0. Di ba pwede ko naman gawin yan at parang 2 raised to 2 times 0 magiging 2 raised to 0. Tama ba? Hindi, paano to? Basic lang to ng algebra. No? Gagets ba? Letter B sagot? Tama yun, mamaya. Ang tricky daw. Oh, ito 'di ba sagot 4 raised to 0 ay di equal to 1.
Bakit hindi ko ba pwedeng ilipat yung 2 raised to 2 raised to 0, ganyan? Baka ganyan. May chance ah. Gets ba? Diba? Naloko kayo doon, di ba? Okay, ito na meron tayong mga letter X. Okay? Gets nyo yun ah? 3 raised to 2x equals to 81. Ah, ito na, may mga ano, yung mga paborito ko to. Ito talaga pang ano, tas moving quiz pa. Diba yung mga ganyan mga topic natin. Ayan, ano yan? Multiple choice sa inyo? Oo nga, walang multiple choice. Hindi, ganito technique dati ng teacher namin sa TIP, ng pinakapaborito ko, nawala na si Ma'am eh. Pero, ewan ko kung naabutan niyo si Ma'am Gamit, yung mga TIP dyan. Ma'am Gamit, technique niya ganito, para mabilis mag-check. 5 items lang yung quiz, 5 items lang din yung exam. Tapos, algebra yon, mag-simplify kayo, ganyan. Tapos, yung final answer mo is letter, may choices, A, B, C, D, ganyan. Tapos, mangyayari doon, pag hindi tama yung final answer lang pala. Pag hindi tama yung final answer, hindi niya na chinecheckan. Bibilogan niya yung final answer. Ano sagot? 2? A. Okay, let's answer this one. Yan yung magandang lesson sa Shageti. Maganda to. Actually, lumalabang kami sa MTOP dati, no? Regional kami dyan, ha? Regional. Regional kami sa MTOP. Kaso team. Kalaban namin Ateneo High School, ganyan. Manila Science High School. Basta yung mga malalaki. Kung ano-ano man yan. Mangyayari dyan, ito, yung mga ganitong tanong, madadali lang to. Ano ba yung 81? Kapag ginamit, kailangan mapupunta sa 3, no? So, 3 equal 3 raised to 1. 9 magiging 3 raised to 2. 27, 3 raised to 3. Yung 81 is 3 raised to 4. So, kung 3 raised to 2x equals, ito, 3 raised to 4 siya dahil nga dito, di ba? Tapos, pareho na sila ng base. Ang gagawin natin, ito, tsaka to equal. So, 2x equals 4. So, di-divide natin both sides by 2. Magiging x equals, very good, no? Nakita ko, puro letter A. May shortcut to, nakalimutan ko lang. Hindi, ang shortcut dyan is kailangan memorize mo yung mga, ano nito, ito, yung mga power niya. Ayun ang pinaka-shortcut niyan. Kasi, once na alam mo to, alam mo agad sa isip mo na 3 raised to 4 yan. So, ito, makukuha mo agad. Ganun yung technique namin dyan dati nung high school, no? Meron kasi kami technique doon, no? Ako yung taga-trial and error, no? Okay? So, basta makita ko to, alam ko to, diretso na yun, no? Hindi ko na kailangan mag-solve. Pero syempre, kailangan natin mag-solve dito. No? Ito. Okay. 4 raised to x equals 1 over 64. Sige nga. Thank you po sa mga nag-follow sa atin. No? Kagabi topic natin, ano eh. Ano ba yung topic natin kagabi? Algebraic expression. No? Mas mahirap yon. C, D, magkakaiba. C. Yan natin. C, Sir Chan, Wi-Fi, C, Rihanna D, C, Sargaro C, okay? Puro naman C ata. Sige nga, masagot natin dyan. Bandelta squared, C. Negative 3, Josh. C. So, kailangan dito, memorize din natin yung B, bay na utak. D para maiba. Okay, C. Okay. So, kailangan dito, alam natin yung mga rule kanina. Kung hindi nyo naabutan yung rule, no, kailangan, ano natin, pwede na nyo panoodin, di ba? Pero din sa replay. Meron naman tayong replay dito, di ba? Sa YouTube and FB natin. So, ang ginagawa natin dyan, kailangan magpareho sila ng base. Kaso magkaiba kasi, no? 64 to. So, ano ba yung 4 raised to 1, di ba? Raised to 1 yan, And then 4 is 16 is 4 raised to 2, and then 64 is 4 raised to 3, tama ba? And then so 4 raised to x equals, itong 64 papalitan natin siya ng 4 raised to 3. Kaso naka-reciprocal siya. Anong ginagawa natin pag reciprocal?
ginagawa nating negative yung ating, gagawing negative yung ating, yon, tama yon, gagiging negative yung ating yung exponent. So 4 raised to x magiging 4 raised to negative 3. Tama ba? Dahil naka-reciprocal yan, para mag-reciprocal siya, yung 1 raised to 4 raised to 3, 4 cube, magiging 4 raised to negative 3. Ito na yon. So, ito na, i-equate mo na siya. So, x equals negative 3. Okay? Letter C. Okay? Very good, no? Tama yun, ginagawa natin lahat, pare-pareho, no? Garo lang dapat, sir, nagmumukha na ko. Garo lang. Garo ba? Sige, garo lang. Okay? Next. Ganun lang ha, madali lang siya, no? Next. Ito, medyo complicated ng konti lang. Konti lang naman. 7 raised to x times 7 raised to 2 equals 7 raised to 5. Napakadali lang, kitang-kita. Quadratic inequality. Wala pa tayo dun eh. Ano yan? Anong algebra nga yung quadratic inequalities? Linear ba yan? Linear yata yung quadratic inequalities na sa college. Meron din dito yan sa college algebra. Kasi nung college algebra, alam ko walang inequalities yun eh. Tama ba? Hindi ko gano'ng maalala. Pero alam ko ano yun, linear yun eh. May sequence pa nga dito. Feeling ko kaya nating matapos to ng October. Meron ba? Meron na pala. Okay. Dito kitang-kita mo na, no? So, etong gagawin natin dito, pag-a-add, no? Ito pala. Same base, di ba? So, 7x plus 2 equals 7 raised to 5. So, ito, tsaka to, magkapareho sila. So, x plus 2 equals 5. Tapos, tatranspose natin yon, magiging 5. Pati sa kabila, minus 2. X equals 3. Very good, no? Letter C. Transpose, very good. C, madali na lang po kasi kapag same lahat ng base, law of exponent lang gagamit. Tama yan. I think madali lang po ata to. Yes, madali lang siya. Ano sabi niya? Law of exponent. Puro law of exponent lang tayo ngayon. Ano? Okay. Ito. 5 raised to x. Tapos, 5 raised to 2 equals 5. 25. Thank you po, no, sa mga nag-follow sa atin, no? Paano pag hindi same ang base? Meron tayong mamaya mga example. Nakakagana. Ayun yung ano natin, kaibahan sa atin. No? Kasi, pagka, di ba, siyempre, ganito yun, no, sa na-experience ko, no? Dahil, lagi ko mga paborito, siyempre lahat ng ma-teacher, no? Nakikita ko yung mga style nila, no? Pag medyo terorista kasi yung teacher, no? Yung parang terror, no? Yung tipong pag macho, tas terror, mas natatakot tayo. Tama ba? Takot tayo. Kasi ganito, ganyan. 4, magkakaiba sagot Bakit ganun? Magkakaiba yung ano nila, approach nila. Usually, pag ma-teacher pa, medyo masungit-sungit pa yan, di ba? Kasi yung mga paborito kong teacher, ganun eh. Once na natuto ka naman sa mga ganun, ang mangyayari doon, magiging paborito ka nila, di ba? Tapos, mamaling ka nila na parang mga ganun, parang magulang mo sila, ganyan. Okay, let's answer this one. Ito, yung 5 raised to 2 equals sa 25. Gagawin natin, magiging mali. 5 raised to 2, tama ba? 25. So, ito naman, ipagma-minus natin, di ba? Parang 5 raised to x over 5 raised to 2 magiging 5 raised to x minus 2. So, ito, equal siya dito. Mangyayari dyan is x minus 2 equals to 2. Itatranspose natin yan doon, magiging 2 plus 2 magiging 4. Very good, letter A. Okay? Good evening po, sir. Late po ako, sorry. Ay, okay lang po. Matagal pa naman. Meron pa tayo dahil sa recitation. Good evening po, sir. Okay lang yan ha. Prop ko dati, bawal magsulat habang nagdi-discuss siya. Makinig ka lang dapat. Sir, ganun. May ganun eh. Anong lupo yan? Kalimutan ko yung mga tawag natin. Antayin nyo na lang yung ano natin, yung mga discussion. Meron tayo yan. I-upload ko naman mamaya.
Oo, ganun. Yung parang ipapaitid mo na sa inyo yung lesson, tsaka lang kayo magsusulat, no? Ang hirap pa dati kasi sa amin, wala pang mga YouTube. Ngayon kasi meron na, no? Martial law. Then, meron tayo dyan mamaya. I-upload natin, ha? So, 10 raised to x times 10 raised to 3. Ang dali naman ito. Sagutan na natin agad to. Madali lang. So, parang mangyayari dyan. Ang sagot, nakikita na natin, no? Kitang-kita, no? X raised to... Mamaya magbibigay tayo na may hirap, ha? Hintayin nyo lang. 7. Okay? Kasi pag-add natin yan, di ba? Tapos same naman sila dito. So, magta-transpose ka lang dyan. Magiging 7 minus 3. X equals 4. Madali lang to, no? Sagutan na agad natin. Okay? Next. May hirap na. Ito. Magkaiba yung base ba niyan? 2 raised to x times 3 equals 64. Sige nga. Akala ko 3 yung nawawala. Hindi dito, Mars. Ako kasi napansin ko dito sa TikTok, mas mataas yung reach nito, no, ng TikTok kaysa sa ibang channel. So, sa ibang, kunyari, sa ibang social media. Magkaiba, Rom, C, Eds, Esda, A, ganon, B, C, sagot ni C is B, Romel Vitor B, Aya A po, paano yan? Antayin nyo lang, i-upload naman natin yung buong discussion nito. Nandun kasi sa unahan, no? Ang ginagawa kasi natin dito is tingdi-discuss ako sa simula and then meron tayong quiz after. No, para mas marami tayong ma-reach, no? Sirit po. 2 raised to 5. Isa lang yung sagot natin na ayun lang, power of a power rule ata. Hindi, sige, pasadahan natin saglit no, yung mga nandyan para pagkatapos nito, balikan lang natin na basta tandaan nyo number 17 na tayo. Kita pangalan niya, Ilong? 4 na ilong. Ano yan? Bawal sabihin yung pangalan niya. Okay? Gagawin natin dyan. So 64. Kung may shortcut tayo na ituturo, ito lang yun. A, so easy. No, sabi niya. So ginagawa natin dyan, kailangan memorize lang natin. Ano ba yung 2? Ano ba yung 64? No? Pag 2 raised to 6, alam natin na 64 yan. Okay? Nakikita ko yung sagot. So, magiging 2 raised to 5 kasi is 32. 2 raised to 4, 16 yan. 2 raised to 3, 8. 2 raised to 2, 4. 2 raised to 1, 2 yan. No? So, ito substitute lang natin. 2 raised to 6. Tapos ito naman, ginagawa natin dito, i-multiply natin sila, di ba? Kasi, naka-raise siya. No? So, pag ni-raise yan, magiging 2 raised to 3x na lang. Ito, tsaka to, equal sila. So, 3x equals 6, magiging divide sa 3, divide sa 3, magiging 2. Very good, no? Nakita ko walang nagkamali. Okay? Ay, sige, Sir Jan, bounce na. Okay? Bounce na, malapit na tayo matapos. Balikan natin muna natin yung mga rule, no, para sa mga sa mga kanina. Mga hindi nakaabot. Ito rule, power of power. Ayan yung parang ina-add mo sila. Pasadahan lang natin saglit to, no? Ito. Okay? Pag daw naka-multiply, i-add mo lang. Yung mga pangalan na lang, no? Quotient of a power, yung pinagma-minus mo. And then, dito naman yung power of power. No? Kaya natin minumultiply yung ating mga exponent. Tsaka yung exponent niya. Kasi yan yung power of power. Tapos, power of a product. Dinidistribute yung ganon. Oo, pag nasa nasa taas na. Tapos quotient of a powers. Tapos 0 exponent and negative exponent. Balik na tayo dun sa number 17. Teka. Number 18 na. Ano sabi dito? May nabasa ako dun na natatawa. Pala, napatit ako niya. Engineering ako pero di ko na alam yan. Puro kasi beams and columns. Ibig sabihin, nasa foundation ka na pag beams column. Beams column. Foundation. Pwedeng strength, no? Iba-iba. Okay. So, ito kasi, pang ano lang daw, no? Parang maalala yung basic, no? Babalikan nyo rin to pag na kayo pag magbo-board exam na, tama ba?
x plus 3. Meta pa ba si Isplana ngayon? Sa civil engineering? O hindi na meta ang Isplana? RI ang meta dati. Isplana, mga ganon. Besabilia, Padilla, iba-iba, no? Steel design, boom. Okay, yung sagot. Kakaiba, DA, experts. Oy, experts. Sa experts, yung nandun kami dati sa CCP, experts yung inaano sa amin tsaka Esplana. Kasi, ang experts ay mga i-ari ay puro mapuwan. Good evening, good evening. Lowly. Experts yan, madami. Madami na, lalo civil engineering, no? Madaming representative ng civil engineering, eh. Mga, ano pa ba? Hindi na, ano na, mag-ship na? Nagre-review ako sa, anong review center? Nagle-lecture or ano? Okay? Sasagutan na natin to. Ito may one niya na invisible, no? Thank you po sa pagpalo. Concept review share sa Iloilo. Sige. Hindi ko na ganong alam yung pag mga... Dito lang sa Maynila medyo kabisado ko, no? So, gagawin natin, ipagmaminus natin to, tsaka to, no? So, x3 magiging x plus 1. Tapos, ima-minus natin yung nasa baba, no? Equals 3 raised to 1. So, ang mangyayari dyan, ito, equal dito. So, parang x plus 1 minus 2 equal to 1. Ngayon, i-transpose natin yung isa doon. Ito, magiging 1 plus 2. I-transpose pa natin yung isa. 1 plus 2 minus 1 equal sa 2. Very good, letter B. B ba sagot? Bago lang yung review center nila, sir. Sige. Ay, meron pa pala dating isa. No? Ano nga yun kila, ano? Tower yata yung isa, tower. Yung kila Tolentino dati. Meron akong libro nun. Teka nga. Sige, sagutan nyo muna yan, ha? Kukunin ko lang yung libro. Galing kay Engineer Tolentino. Sinong Tolentino? Etong libro na to, tama ba? Tama, Romeo Tolentino yata eh. Si Engineer Romeo Tolentino. May sign niya ba to? Pumunta kasi sa dati sa TIP. No, tapos, nagtanong siya. Prof ko yan, sir. Ito, kanya galing to mismo, no? Dati kasi 991 ES plus pa lang yung meta. No? Tapos, pumunta yun sa TIP kasi yung TIP tsaka yung kung saan siya nagtuturo sa NU, medyo close sila, no? So, pumunta yun doon, nagtanong, ano tawag doon? Slope ng vertical line. Sige nga, ano yung slope ng vertical line? Ang slope ng vertical line is, sinagot ko doon, undefined. No, pag undefined, hindi, pagka ganito, 0, di ba? Pagka vertical, yan. Tapos binigyan niya ako ng libro na to. Mga nasa 13 years na to sa akin. Siya kasi nagsulat nito eh. No? Itong calculus techniques kung ginagamit niyo ba sa engineering ngayon. Kaso wala na eh. Wala nang 991 ES plus, no? Okay. So yun. Teacher mo siya. Tagal na rin sir ah. Madami na pinagraduate yan ah. Paano to? 3 raised to x daw. Naka-raise sa 2. Times natin ang 3 raised to 4 equals sa 3 raised to 12. Ano sagot? Nakikita ko BB. Tanda na yun si sir. Yung panlaban namin dati sa NU. Panlaban namin ng high school dati. Napunta sa NU. Naging trainer din siya. Si Ivan Marquez. Ay. Sino? Si Sir EJ? Hindi ko kilala yung si ano. Ako yan. Okay, let's answer this one. So, ang ginagawa natin dito, i-multiply natin to, 2 tsaka x, magiging 3 raised to 2x times 3 raised to 4 equals to 3 raised to 12. Ito, ipag-add natin yung exponent, same base kasi.
Anong school mo, Sir EJ? 2x plus 4 magiging 3 raised to 12. Okay, so ito na lang i-equate natin. Nag-resign na siya. Anong school yan? So, mangyayari dyan, itatransform mo sa kabila, magiging 2x, magiging 4, magiging 4. Iris Manila? Baka lumipat na yun sa school namin, malapit na yun sa school namin, Marami yan, tinuruan, baka nakalibot na ng buong, yan, si engineer, Letter B, very good, no? Okay, ay gets ba? Letter, tayo, Letter B. Okay? Malapit na tayo matapos pala. 25 items tayo, no? 25 items tayo. 2 raised to x plus 3 over 2 raised to 2 equals 32. Thank you po sa mga nagpa-follow, nag-share ng ating live, no? Malapit na mag-break. Anti na lang. Very late. Okay lang yan. Meron naman tayo recorded, no? Nandito sa baba yung recorded natin, sa baba. See? Alam mong exponents, pagka master mo siya, kahit anong topic, madali lang. Kahit yung binomial. Ito nga yun, yung Caltech niya, yung unang-una. Ala, good evening Ma'am Ann. Oo, hanggang 25 lang tayo ngayon, 1 hour na tayo, no? Ito na yung libro niya. Hindi ko napapirmahan sa kanya to, Sa kanya mismo galing to siya nag-abot. Mga dala-dala niya sa school namin. Nakakatuwa. Algebra po. Joselito Bartolet. Good evening. Okay, let's answer this one. So, ganun pa din yung gagawin natin. Yung 32, i-convert muna natin ng base ng 2. So, yung 32 is equal to 2 raised to 5. So, 2 raised to x plus 3. Tapos, dahil nga ito naka-divide siya, naka-quotient, ma-minus natin ng 2. Magiging 2 raised to 5. Okay? Minus yan, minus. So, x plus 3, ito na lang, no, matitira. Tsaka to. X plus 3 minus 2 equals to 5. So, x plus 1 na lang equal to 5. Magiging x, 1 minus 5, magiging 4. Very good. 4 ba? C. C tayo, C. Ha? Ano sagot? Letter C. Okay, letter C, ha? Oo, geek yun. Magaling talaga yata si engineer. Dati pa yun, Meta yan si engineer. Tapos, nung dati sa amin, naging siya. Nagtuturo sila sa tower. Kasi yun yung parang, nila So, nangyari doon, yung Caltech na alam niya, dinala niya doon sa review center na yon. Tapos ayun yung tower ba? Hindi yung tower yata Basta nakalimutan ko na kung ano yung pinakauna niyang Ang experts tsaka Esplana dati ganun. Kung nakapag kayo sa experts. Mga mapuwa ng may-ari nun. Tama ba? Hindi ko lang sure. Si Dindo, Sir Dindo. Okay? Let's answer this one. No? Ang sagot, B, puro B. Okay. So, pare-pareho naman ng base. No? Pwede na natin yung mga exponent na lang yung ating mga pagsasama-samahin. No? Ito kasi, dahil nga naka-multiply sila yung exponent, ina-add natin. So, x plus 1 plus 3, magiging equal siya dito sa 9. So, magiging x plus 4 equal to 9. Magiging x equals 9 minus 4, magiging 5. No? Okay? Paano naging 5 raised to 2 raised to 5 ang? Dahil yan dito. Dahil sa 2 raised to 1 equal to 2 raised to 2 magiging 4, 2 raised to 3 magiging 8, 2 raised to 4 magiging 16, and then 2 raised to 5
is 32. Sige. Bounce na. Okay, malapit na tayo matapos. Hindi na lang, no? Ang dami pala pag 22, pag 25. Usually, dapat pala mga 20 lang, no? Usually, 15 nga lang, no? Hindi na lang. Okay, thank you din. Hindi na lang, no? 3 items. B, DM Junior Shot. A, B, magkaiba. B, Johnny A. Siguro sa number 25, magbigay ako ng kakaiba, no? Hanap nga ako dito ng ano natin. Gusto ko yung mas mahirap. Para talagang sulit, ano? Ay, ang unti naman ng example. Tayo sa ano? Pang-engineering. Isa. Baka meron din kayo nito, no? Yung mahirap, sir, yung pandemic god. Ito, kung meron kayo nito. Usually sa mga engineering, meron ito. 1,001 solved problems. Okay, sagutan muna natin yan. Sige. Mamaya, bigyan natin ng konti. Hahanapan ko lang kayo ng, siguro mga 3 problems na sobrang hirap, no? Okay? I-distribute muna natin to. Dinidistribute natin yung ano dyan, no? So, magiging 9 raised to 2x. Minumultiply yan, minumultiply. Tapos, 9 raised to 4, magiging 9 raised to 2. Tapos, ito na lang, ito i-minus natin, magiging 9 raised to 2x minus 4 equals sa 9 raised to 2. 2x minus 4 equals sa 2. Kasi ito na lang kailangan natin, di ba? And then, ililipat mo sa kabila, magiging 2x equals 2 plus 4. Magiging 2x equals 6. Divide mo sa 2, divide mo sa 2. X equals 3. Okay? Letter A ba sagot? A, mali pala. Square root both sides. Hindi na kailangan natin mag-square root. Letter A tayo, ha? D. Sige. Kailangan ma-master muna natin to bago tayo pumunta sa mahirap, no? 7 raised to x. Tapos 7 raised to negative 3 equal to 7 raised to 4. Napakadali na yan. Hanap lang ako dito. Sagutin nyo, ha? Wala tayong choices dito kasi kukunin ko lang siya. Manghihiram lang tayo. Ano yung mahirap? Gusto ka na-challenge eh. Diba? Lumalabas yung chat ko, sorry. Masagot dyan. Wala na, yun lang given doon. Ito, nakakita na ako. Sige, sagutan na natin to. Wala pa tayong LN wala pa tayong LON. So, ang sagot, letter C. Okay, so, ang gagawin natin, ito, dahil ipag-add natin yan, so parang, imbis na add, okay lang yan kahit diretsuhin na natin, no? Ay, wag. 7 raised to x plus negative 3 equals to 7 raised to 4. Magiging 7x minus 3 equal to 7 raised to 4. So, ito na lang kailangan natin. So, x minus 3 equal 4. Magiging reciprocal, ano ba yun? Transpose. Magiging 7. Letter C. Very good. Next. Four raised to x plus 2 over 4 raised to 3 equals sa 4 raised to negative 1.
Okay? Ang sagot. Letter A. Uy, Sir Pio, nandito Sir Pio. 0, A, C. Okay, let's answer this one. No, so, 4 magiging x plus 2 minus 3 equal to 4 raised to negative 1. Tapos ito na lang yung kailangan natin. So, magiging x plus 2 minus 3 equal negative 1. Magiging, ano yung 2 minus 3? Magiging negative 1 yan. Tama ba? So, minus 1 equals to negative 1. X equals 1, 0. Letter? Very good, no? So, wala na sa pagpipilian natin, no? Okay? Basta alam natin yung process, no? 0. Bonus, no? Last number sa mga ano natin. Tapos, bigay siguro ako mga 3 items na mahirap. Yung parang na-encounter ko dati siguro. Kung wala, dito na lang sa may, ano na to. 2 raised to 10. Ito. Mahirap ba to? Ito maganda. Ito maganda, mahirap. 1, 2, 3. Okay. Ito, meron ako nakitang 5 problem. Itong given na to. Hindi yan sa ROAS. Ay! Sobra-sobra pala. Oo nga, wala to. Cube lang, cube. Okay. B. Sige, meron ako nakita dito 5 item. Ewan ko kung na-encounter nyo na to. Pero sagutan natin, ha? Yung book mo na hawak, sir. Hindi, ano to? Sino ba to? Excel to, Excel. Jaime Chong yata to. Jaime Chong yun, no? CEMSME. Mga ano to, mga ECE yata to, EE. Tama ba? Ito yung mga sinaunang libro. Ito, nakakita na ako ng problem. Now, let's answer this one para makaproceed tayo sa mahirap-hirap na problem, ano? Okay. So, ito, 3 and 3, no? So, magiging 2 raised to 2x minus 1. Tapos, ito, i-add natin. Tapos, equate natin sa 2 raised to 10. So, kailangan na lang natin ito at saka to, diba? So, magiging 2x minus 1 plus 3 equal to 10. So, magiging ito, ma-minus magiging 2x plus 2, magiging 10. Transpose mo sa kabila, magiging 2x equal 10 minus 2. Transpose natin. So, magiging 2x equals 8. 2 cancel. So, magiging x equals 4. Very good, letter B. Saan ng libro? Tagalan mo pa, sir, para makapag-compute pa tayo. Matchikan ko yung tama. Ano yan? Tagalan mo pa, sir, para makapag-compute pa ako. Tsaka, sige. Wala, ano pa to eh. Ito yung ginagamit ko talaga nung nagre-review pa. Wag muna. At saka hindi ko alam kung updated pa to, no? Ay, wala pa tayo niyan, no? Sige, let's answer this one. Ano tayo? Gawa tayo ng mahirap na tanong, ha? Sagutan natin, ha? Okay. Wala tong choices, ha. Ito, may nakita akong tanong. Nabali, 3. Ito. 3 raised to 2.5 raised to 2. Ang sagot. Ulit. 3 raised to
2.5 raised to 2. Oy, Sir Pao, nandiyan ka pala. Good evening. Okay, madali lang siya, no? Given lang yan, madali lang ha. I-multiply lang natin yan, magiging 3 raised to 5. Okay na yan. Next. Okay. Eto. (27x) 2 raised to 7, 27 raised to x tama. Equal to 9 raised to y. Sa libro ko lang ito kinukuha y. Baka meron din kayong libro na to. Solve for x. Okay. Inaanday ko yung madadali kasi ito. Sige nga, 2 raised to 77 equals 9 raised to y. 81 raised to y 3 raised to negative equals 243. Solve for x. May one man choice. Meron. Choices natin, lagyan natin choices. A 1, B 1.5, C 2, D 2.5. Na-apply pa rin yung law kahit decimal. Yes, sarili. Okay, sagot ni Sir Pao 1. Kasi nga, sagot dyan? Ha? Civil engineering. Ang sagot, 2? Two equations. Ay, sige lang, bounce na, Sir Nobuyuki. A Kinsley A. Ano sagot? Clinic daw. Sagante. Solve for x daw. Baka kaya makuha nito. Sagot. A C E 5 C sagot niya. Engineer Lajas A. Okay, magsagot. E5 daw. Sige. Okay na ba? Sagutan na ba natin? Wala na ba nagsasagot? Okay, let's answer this one. Okay? So, ang mangyayari dito is ano hinanap natin? X. Paano gagawin yan? Ito man tayo sa 27. So, 27 raised to x equals 9 raised to y. Mangyayari dyan is gagawin natin base nila 3. So, si 3 raised to 1, si 9, 3 raised to 2, si 27, 3 raised to 3, magiging 3 raised to 3x, tama ba? And then si y naman is 3 raised to 2y. Gets ba?
1 nga, sir. Sorry, wait lang. Sa mangyayari dyan, ito daw, kailangan ba natin yan? Diyan ba tayo pupunta? Okay? So, ang kailangan natin is, etong value na to, kukunin natin sa magiging 3x equals to y. Okay? So, kailangan, ma-in terms natin lahat si y in terms of x para makuha natin yung value ng x. No? So, ang gagawin natin dyan is, eto, kunin mo yung value ng y. Paano yon? So, i-divide mo both sides by 2. Divide mo both sides by 2. Okay? So, ang mangyayari dyan, y daw is equal to 3 halves. Tama ba? And then, ililipat mo na siya dito. Okay? Dyan. Punta na siya dyan. So, 81 raised to, anong value ng y mo? 3 over 2x. Tapos, 3 raised to negative 1. Burahin ko lang to saglit. So, basta solve for x tayo, ha? Okay? Equals 243. Ngayon, ano ba yung 243? That pala sinulat ko muna. 243 is 243 equal yan sa 3 raised to 5 ba yan? Yan, tama. 3 raised to 5. And then, ito, 81, 3 raised to 4, di ba? 81, 3 raised to 4. Palitan na natin. So, 3 raised to 4. Tapos, naka-raise ka sa 3 halves, x. Tapos, 3 negative 1. Tapos, ito naman is 3 raised to 5. So, mangyayari dyan, ito, i-multiply natin. So, parang 4 times 3 halves x. Tapos, ito, magiging add sila, di ba? Plus negative x equals, ito na lang kailangan mo dyan, yung 5. So, ito, i-multiply mo yan, magiging, cancel ka dyan, magiging 2, magiging 6x na magiging minus 1 equals 5. Okay, so, transpose mo dun sa kabila, mangyayari dyan is 6x equals 5 plus 1 equals sa 6. So, parang 6x equals 6. Divide mo both sides by 6. 1. Very good, no? Sa mga nakakuha, 1 yung sagot natin, ha? Very good. 1 sagot natin, 1. Nagets ba? Hirap, no? Haba. Isa pa. Last na lang. Siguro. Para... Ito, mukhang maganda to. Pwede rin, sir, square first equation. Pag in-square, yung say, ano yun, sabi ni sir pa, pwede rin, sir, square first equation. Pag in-square ko to, oo nga, no, pwede. Oo nga, no? Tanong dito ni, any suggestion book, maraming math problems. Ganito gawin nyo pag maghahanap kayo ng libro is pansinin nyo kung ano yung laging ginagamit ng prof ninyo. Yun na lang yung yung suggestion ko. Tama yung sinabi ni Sir, sabi ni Sir Pao, 2 raised to 7 magiging 9. Pagka ni-raise natin both sides by square, pag in-square natin both sides, magiging 27 2x equals, ito magiging parang 81, y ba yan? Ang tapos, ito, lilipat mo siya dito. So, parang magiging 27 2x 3 minus x equals 243. And then, ito na. Okay? Tama yan. Kung gustong i-mental, resurrect. Thank you, Sir Pao. Ito kay sino ba ta? Si, Ma'am Nami. O Ma'am or Sir. Ang gagawin natin dyan is,
kung ano yung ginagamit ng teacher ninyo na libro, yun yung bilhin nilang ninyo. Parang ano yun, parang ganun kasi, no? Minsan kasi ayaw nila tanggapin pagka yung iba yung solution mo, di ba? Yung mga ganung professor. Last item na tayo. Since onti naman na ang ano natin, y is equal to 4 times 5 2n plus 1 minus 10 5 raised to 2n minus 1 all over 2 times 5 raised to 2n. Go! Eto, pwede rin ito. Actually, marami to eh. Maraming laman to eh. Nagagamit pa din ngayon. Pero syempre, outdated na to. Tama ba? Kailan ba to pinablish ni Engineer Jose Gmail? Ito ay publish ng... Ito kasi mga natira kong libro. No? Binenta ko na yung iba eh. ...2008 ang copyright niya. Yes, 1,000 solved problem, the best, no? Yes, marami ka matututunan dito, no? Sa libro na to. Nine? Sir Pao? Tinangan natin kung meron sa choices. Ano na yun? Nawala na. Nasa item na tayo, no? Ano mga choices niya? Choices natin is evaluate lang daw, no? Choices natin is y equals 5n, letter A yan. Letter B is y equals 9, C equals 5 2n, and then D is y equals 18. Okay? So, oh yes, solve for y. Ito yung latest book for board review. Ay, ayan na ba ang ano ngayon? Hindi na siya, ano? Iba na siya ba? So, engineering fundamental problems. Oh, hindi na siya, iba na. Ayan. Okay? Meron tayong technique dyan, no? Let's answer this one. No? Okay. Gagawin natin dito, may mga sumagot na, no? Kaya, ano yun na natin. Okay, so ang gagawin natin dito, ito, 2, tapos 5 raised to 2n. Pwede naman natin ibawas lahat yan dyan, no? So, ang gawin natin muna, dito muna tayo sa part na to lang. Pagka dinivide mo, itong part lang muna. So, magiging parang 4, 2, tapos 5, 2n plus 1 over 5, 2n. Ang mangyayari dyan, ito, magiging 2 na lang. Okay? Tapos dito naman, ito kasi 5, 2n divided by 2n. Pagka ginawa natin yan, parang ganito lang yan. 2n plus 1 minus 2n. Diba? Ganun yung ginagawa. So, ito makakancel na. So, ang matitira dyan is 5 raised to 1. 5 raised to 1 na lang siya. Ito yun ha, itong buong part na to. Tandaan nyo ha, yan ay 2 times 5 raised to 1. Ngayon, ito naman, i-divide naman natin dito. Kasi parang 2 fraction niya, 2 fraction na pinagsama. No? Ito yung LCD nila, di ba? And then, magiging 10. Alisin natin to. Magiging 5, 2n minus 1. Tapos, di-divide natin ng 2, 5 raised to 2n. Mali. Okay? Ulitin natin. 5, 2n pala. Yan. So, ito, magiging 5 na lang. Tapos, ito, magiging, mawawala yung to. Ay, ito pala, ito lang.
So, magiging 5 times 5 raised to minus 1. Ito na yung kabilang side. No, so, ano na yung kanina natin? Ito. Ito siya. Tapos, minus 5 raised to 5 minus 1. Okay, alisin natin ito. Ulitin natin. So, magiging 10 minus, ano ba to? 5 over 5 magiging 10 minus 1 magiging 9. Very good, no? Mga nakakuha. Oo, halo-halo to. Okay? So, yun lang yung ating live ngayon, no? Feeling ko, carry na ngayon yung gabi, no? Maraming salamat sa mga nanood sa atin. Ayun yung natin pinakamahirap dito na problem about dyan sa exponent, no? Dito sa libro na ginagamit natin. Dito kasi sa kabila wala, no? So, maraming salamat po sa mga nanood sa atin. Okay lang, Sir Nads, no? So, madali lang naman yung lesson natin ngayon, no? Hindi ko alam kung ano ba tayo bukas. Mag-factoring ka ba, sir? Doon ako excited. Teka, tinan ko nga dito. Kasi sabi ko nung nakaraan, radical dapat di ba? Ito kasi sinusunod ko para medyo meron akong ano. Tingnan natin itong factoring. Factoring pa naman, gusto ko yun. Ituro din. Tama ba? Multiplication of polynomials. Asan yung radical? Sige, tingnan ko na lang bukas kung ano tayo. Kung magpa-factoring ba tayo or hindi pa log hindi pa log. Wala pa tayong log Factoring or radicals or kung ano. Hirap sumabay sa senior high. Grade 9 lesson ata to, Fike. So, yun lang. Tingnan natin self kung ano tayo bukas. Maraming salamat sa nag-follow sa atin. Thank you po. Tingnan natin. Basta, may na dito division of polynomials to Baka ano pa tayo. Sana may challenge. Sige, siguro dulo na lang siguro yun, no? Thank you po sa mga pumasok sa ating live na nag-follow, nag-send ng gifts. Thank you po. Sir po, thank you. Mga estudyante natin. Thank you. Uy, FI, thank you po, sir. Thank you po.